Si Trillanes ayaw palabasin ng Pilipinas. Ayaw palabasin ng kampo ni Duterte. Kaya linalakad nila na mag-issue ang korte mag-issue ng whole departure order. Kasi kapag nakalabas si Trillanes ng Pilipinas, malaki ang magiging tulong niya sa pag-prosecute kay Duterte doon sa ICC. Ang isa pang linakad ngayon ng mga Duterte, sigurado galaw ito ng kampo ni Duterte, nagpalabas ng mga arrest warrants kay Las Cañas. Si Las Cañas ay testigo laban kay Duterte doon sa ICC. Yung korte ng Davao nag-issue ng mga arrest warrants, murder, attempted murder dito kay Las Cañas. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, malinaw itong mga galawan na to, galaw to ng kampo ni Duterte. Kaya matindi ano? Ang linalakad nila, ang gusto nilang mangyari diyan, kabunyog monkey, good morning. Ang gusto ng kampo diyan ni Duterte, pabalikin sa Pilipinas si Las Cañas para hindi makapagtestigo doon sa ICC. Paano pabalikin sa Pilipinas si Las Cañas? Ay di-issuehan siya ng arrest warrants dito, hilingin sa the Netherlands, sa gobyerno ng Dutch, na pabalikin dito si Las Cañas kasi may kinakaharap na mga kaso. Ganyan mga kabunyog, mga kababayan, ang galaw ngayon ng Duterte. Pabalikin dito si Las Cañas. Paano papabalikin dito? Ayun, yung korte ng Davao ay naglabas ng arrest warrants laban kay Las Cañas. Non-bailable pa naman, murder yung isa. Kaya ang ibig sabihin niyan, mga kabunyog, ay ano talaga yung korte ng Davao, hindi mo maaasahan na maging fair, ano? Talagang nakalatag pa ang galamay ng Duterte, ano? Kaya yung sinasabi ni Kaufman doon sa petition niya na i-grant yung interim release ni Duterte kasi wala na itong galamay, wala nang kapangyarihan, ay kitang-kita mo diyan. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito, dalawang galaw ng Duterte ang ginawa ngayon. Anong ginawa? Una, si Trillanes, gusto nila wag makalabas ng bansa. So hiniling nila sa korte ng Davao na mag-issue ng hold departure order, HDO. Ang ibig sabihin ng yan, hindi palalabasin sa immigration si Trillanes kasi may hold departure order. Ang nag-i-issue lang ng hold departure order ay ang korte. Ang korte. Kaya lang, pagdating dito kay Trillanes, hindi igrinant ng korte. Hindi igrinant. Sabi ng korte, hindi naman flight risk si Trillanes. Kasi may kaso si Trillanes doon sa Davao. Ang kaso niya, cyber libel. Kinasuhan siya ni Pulong Duterte. Pero hindi naman inaatrasan ni Trillanes. Pumunta pa nga si Trillanes doon sa Davao para harapin yung kaso. Kaya lang, talagang nagpa-file lang ng hold departure order yung kampo ni Pulong para hindi makapunta ng Netherlands si Trillanes. Kasi tumutulong talaga si Trillanes sa kaso ni Duterte sa ICC. Si Trillanes ang isa sa mga tumutulong na talagang ma-prosecute si Duterte doon sa ICC. So ang ginagawa ng kampo ni Duterte sa pamamagitan nila Pulong, wag paalisin sa Pilipinas si Trillanes para hindi makatulong doon sa ICC. Anong ginawa nila? Hold departure order. Paano nila ginawa yan? May kaso si Trillanes na cyber libel sa Davao. Yun yung kasong isinampa ni Pulong sa Kaniman Scarpio. Kaya lang, ang maganda na lang at yung korte ng Davao ay nagsabi na hindi maigagrant yung demand ay yung request o hiling na i-hold departure order si Trillanes. Ang sabi ng korte ng Davao, hindi naman siya flight risk. Hindi naman flight risk sabi ng korte ng Davao, ay kahit nga ang kasong ito sa Davao, hindi naman inaatrasan ni Trillanes. Uma-attend siya regular sa hearing. Hinaharap niya ang kasong ito. Ibig sabihin, walang dahilan para siya i-hold ang kanyang departure o pag-alis. Hindi. Mabuti na lang mayroon pang matinong Davao RTC doon sa judge doon sa Davao. Hindi pinagbigyan yung gustong mangyari ng kampo ni Duterte na isyuhan ng hold departure order si Trillanes. Pero itong kay Las Cañas, yung RTC ng Davao talagang nag-issue ng arrest warrants kay Las Cañas. Nag-issue, mga kabunyog. Nag-issue. Ilang arrest warrants yun?
Arrest warrant for attempted murder, yun, bailable yun. At arrest warrant for murder. O ngayon, anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, lalakarin nila ngayon na pabalikin sa Pilipinas si Las Cañas para hindi makapagtistigo kay Duterte doon. Alam na yan. Alam na yan, mga kabunyog. Kaya, talagang gumagalaw na ang koneksyon ni Digong, ni Duterte. Gumagalaw na ito, ginagamit na ito para humina yung kaso ni Duterte sa ICC. Paano pinapahina yung kaso ni Duterte sa ICC? Yung primary na testigo doon, itong si Las Cañas, gustong pabalikin sa Pilipinas. Para mapabalik sa Pilipinas, ito yung arrest warrants. Kaya ito, masaklap. Ang malinaw dito, ganyan pa rin kalatag, ganyan pa rin kalakas ang impluwensya ng Duterte. Napapagalaw pa nila ang kanilang koneksyon sa prosecutor, sa mga huwes ng korte. Ayan, kitang-kita naman. Ito po yung mga balita. Ito, pero sa isang banda, nagkakamali rin dito ang kampo ni Duterte. Bakit? Ibig sabihin nito, pwedeng ipakita sa ICC na wag igagrant yung interim release ni Duterte kasi hindi totoo na wala ng galamay ito. Lahat ng nakikita natin dito, ang kapangyarihan ng Duterte, ang galamay niya, ang impluwensya niya ay nakalatag pa rin. Yan ang malinaw dyan. Yan ang malinaw dyan. Unang-una, yung kay Las Cañas, alam nyo kung sino ang mga complainants dyan laban kay Las Cañas? Mga kabunyog? Mga tauhan ng NBI. Mga NBI ng Davao City. Sila ang nag-file ng kaso laban kay Las Cañas. Sila, yung mga tauhan ng NBI ng Davao City. So ibig sabihin kahit sa NBI, pero dapat gumalaw dito si Boying Rimulya. Dapat gumalaw siya diyan, hawak niya naman ang NBI. Alam naman natin, gawa-gawa lang naman yung mga kaso na 'yan. Para lang talaga mapabalik sa Pilipinas si Las Cañas para hindi makapagtestigo doon. Yan ang malinaw niyan. Si Las Cañas pinapabalik sa Pilipinas. Si Duterte ayaw paalisin sa Pilipinas. Bakit? Ay si Trillanes pala. Si Trillanes ayaw paalisin sa Pilipinas. Bakit? Ay kasi malaki ang maitutulong ni Trillanes doon sa ICC sa kaso laban kay Duterte. Si Las Cañas naman gustong pabalikin sa Pilipinas para hindi makapagtestigo doon. Kasi matibay ang testimonya niyan ni Las Cañas. Ganyan ang galawan ng Duterte ngayon, mga kabunyog. Ganyan ang gumagana ang kanilang pera, galamay, impluwensya. Yan ang malinaw. Yan ang malinaw, mga kabunyog. Kaya dapat talaga pahinain pa ng pahinain ang galamay ng Duterte. Nakalatag pa talaga, mga kabunyog. Sa bagay, kitang-kita natin yan. Kahit sa impeachment ni Sara, anong nangyari? Tingnan nyo yung galaw ng Korte Suprema. Tingnan nyo yung galaw ng Senado. So yan, mga kabunyog, mga kababayan, pinapaalam ko lang sa inyo. NBI ng Davao ang nag-file ng complaint laban kay Las Cañas. Kaya lang dapat malungkot na balita ito na yung korte ng Davao nag-issue ng arrest warrants kay Las Cañas. Isa pa naman doon ay murder, ibig sabihin unbailable. Habang papalapit ang hearing, marami pang mga aksyon na mangyayari. Kaya iba talaga ang galaw nito ang galaw ni Kaufman, hindi talaga lalaban si Kaufman ng patas. Hindi talaga lalaban si Kaufman ng patas. Ang ginagawa talaga ni Kaufman, okay, may mga testigo sila, pabalikin natin sa Pilipinas. Okay, si Trillanes, malaki ang natutulong laban sa kasong ito. Huwag na nating papuntahin dito yan sa dahig. Yan, ganyan yung galawang Duterte ngayon. Kaya mga kabunyo, kung nag-iisip tayo na ang pwersa ng Duterte ay pahina ng pahina, hindi pa yan. Kaya nga lagi tayong nananawagan sa gobyerno ni PBBM, ipakita niya na ang pwersa niya at pangil niya. Huwag na yung magsasabi pang
Hindi ako nakikialam dyan. Ay, hindi. Tingnan nyo naman ang galaw ng ano. Tingnan nyo naman ang galaw ng Duterte. Sa tingin nyo, ang galaw na yan. Yung NBI ang nagsampa ng reklamo, kaso laban kay Las Cañas. Sa tingin nyo, gagalaw yung NBI nang walang nasa likod? Ano naman ang interest ng NBI na kasuhan pa si Las Cañas? Ang tagal-tagal na niyan. Pero kinasuhan pa rin ng NBI. Anong NBI? NBI Davao. NBI Davao. NBI Davao. Ang mabuti na lang at yung RTC ng Davao hindi pinagbigyan yung whole departure order kay Trillanes. Hindi pinagbigyan, mga kabunyo. Kaya salamat doon sa RTC ng Davao na hindi. Sabi ng RTC ng Davao, wala namang flight risk kay Trillanes, hindi naman tumatakas. Kahit nga dito ang hearing sa Davao, pumupunta pa dito eh. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Ruben Vega, dapat paimbestigahan ng NBI Davao. Under naman yan ni Boying Rimulya eh. Dapat yan, pag-aralan, paimbestigahan ni Boying Rimulya. Ano ba yung pinail nyo? Malungkot itong mga balitang ito na yung mga gumagalaw, mga napaka-importante laban sa kaso ni Duterte sa ICC, si Trillanes, si Las Cañas, isa-isa ngayon. Parang ang ginagawa ngayon ng kampo ng Duterte, isa-isang pinipilay, isa-isang isa-isang inaalis yung mga posibleng hindi pala posible, yung mga matitibay na tao na talagang dudurog kay Duterte sa ICC, isa-isa ngayon na ini-eliminate. Hindi naman ini-eliminate na winawala na pinapataya. Ginagawa nila ng kung ano-anong paraan. Kaya ito mga kabunyog, si Trillanes ayaw nilang papuntahin doon sa dahig. Para hindi makapunta doon, humiling ang mga kampo ni Duterte, whole departure order. Si Las Cañas naman, para hindi na makapag-testify doon, gustong pabalikin sa Pilipinas. Para mapabalik sa Pilipinas, kinasuhan dito, arrest warrants, murder. Yan. Ganyan yan, mga kabunyog, mga kababayan. Sana makita ito ng gobyerno ni Marcos na ang galaw ng kampo ni Duterte matindi pa rin. Matindi pa rin. Kaya, sabi ni Edward Garcia, paano gagalaw si BBM, attorney? Paano gagamit ng pangil si BBM? Hindi niya naman kailangang i-anunsyo yan. Si Duterte noon, maraming ginawa. Halimbawa, pinasara ni Duterte ang ABS-CBN. Sinabi niya ba na siya ang nagpasara? Pinakasuhan ni Duterte si De Lima. Sinabi niya ba na siya ang nagpakaso kay De Lima? Hindi. Hindi niya naman kailangang sabihin yon. Pero bakit ganun katindi ang ginawa ng mga nasa gobyerno laban kay De Lima? Kasi order ng presidente. Bakit ganun katindi ang ginawa ng mga kongresista nila Marcoleta noon sa Kamara laban sa ABS-CBN dahil order ng presidente? Di ba? Yun. Ang importante doon, may malinaw na order ang presidente. Hindi kailangang ilagay sa dokumento. Hindi kailangang i-record. Hindi. Ang kailangan lang makarating sa kanila, order, ano bang order ng presidente? Ganun lang yan. Ganun lang yan. Si Corona. Di ba si Corona, pina-impeach ni Pinoy? Sinong gumalaw para kausapin ang mga senador? Ay di ba si Ronald Llamas ayon kay Corona? Kinausap ni Ronald Llamas yung mga senador eh. Di ba? Sabi ni Corona, si Ronald Llamas noong panahon ni Pinoy, Presidential Assistant for Political Affairs. Si Llamas yung umikot sa mga senador, kinausap. Kung ano man ang usapan doon, si Ronald Llamas nakakaalam. At saka kung ano ba talagang nangyari. Tinanong ko niyan si Ronald Llamas sa programa namin, nangiti na lang eh. Tumawa na lang eh. Kaya yung tanong nyo sa akin, ano bang gagawin ni Marcos? Ni PBBM? Hindi niya naman kailangang sabihin ako kung nagpaano niyan. Hindi. Pero napakalawak ng kapangyarihan ng presidente. Sus, ang daming powers niyan. Di ba?
Kailangan bang sabihin ni PBBM na siya ang gumawa niyan? Hindi. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, pero kailangang makita yung kanyang pangil. Oh. Ano yan? Parang katulad din yan ni Duterte. Di ba? Pinakita niya yung pangil niya laban sa ABS-CBN. Pinakita niya yung pangil niya kontra kay De Lima. Oh, pinakita niya ang pangil niya kontra kay Sereno, si Sereno. Lahat ng yun, si Duterte ang nasa likod noon. Oh, di ba? Yun sana ang kailangan ngayon. Ang laki ng confidential funds mo, PBBM, 10.7 billion ngayong 2026, tapos ganyan. Oh. Kaya, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, pag hindi talaga chinek ang Duterte, pag hindi ito pinahina ng todo, ganyan niya. Lalakas at lalakas pa niyan. Ha? Oh, mga kabunyog, mga kababayan. Oh. Kaya tingnan nyo, kapag hindi na-check itong mga Duterte, ano yan, palakas ng palakas itong mga persa ng Duterte. Makita nyo naman, sa impeachment ni Sara. Oh, kita nyo, unanimous yung Korte Suprema. Kita nyo yung tingnan nyo yung Senado, 19-5. Oh, ibig nyo bang sabihin walang gumagalaw sa kampo ng Duterte para kausapin yung mga yan? Oh, ano tayo ngayon lang pinanganak? Ha? Sa tingin nyo hindi gumagalaw ang Duterte? Oh, di ba? Ano yan? Gumagalaw ang mga Duterte. Marami pang pwersa yan, marami pang galamay yan. Ang pera niyan, grabe. Nandyan pa ang China. Oh, nandyan lahat yan. Ang daming pera ng Duterte. Ang dami pa silang galamay. Oh, ang China nandyan pa. Oh, kasi ang Duterte, kapag hindi mo yan chinicheck, lalong lalakas yan. Lalong lalakas. Yan ang totoo dyan. Oh, habang papalapit ang 2028, lalo pang magmamaniobra yan. Kasi sisiguraduhin nila ng Duterte at ng China na manalo si Sara. Gagawin nila yan. Marami dyan. Maraming mga senador dyan. Maraming mga kongresista yan. Naghihintay lang ng 2028. Ha? Oh. Ang kapangyarihan ni Duterte, ang kapangyarihan ng China, ang galamay niyan, nandyan yan. Ang resources niyan, nandyan yan. Natotoo lang. Ha? Oh. Kaya medyo kailangan talagang ang gobyerno ay gawin ang lahat ng magagawa. Yung legal na magagawa. Yung legal. Okay. Sige mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.